maraming pakitang tao lang. Maraming kaplastikan lamang. When we speak of sincerity, obedience, wala. Kaya sukat na sukat ng Diyos ang puso ng tao. Si Pedro, apostolis niya, unang naging pastor sa mga apostolis, leader ng Panginoon si Pedro. Pero how much? How come? Natinanong siya na yung 3 beses. Totoo nga! Nung sunod-sunuran siya sa masundalo, hinuli ang Panginoon doon sa loob ng chamber. 3 times, sabi niya, hindi po ako kasama. Yun, biglang ang manok tumugao. Umiyak si Pedro, totoo ang sinabi ng Diyos. Sukatin ng Diyos ang puso natin lahat. Kung anong Kristiyano tayong, Pedro ka ba o Pilato ka ba o ano kang klaseng Kristiyano? Si Pilato, naghugas ng kamay. Si Pedro, 3 beses niya, dininay ang Diyos. Kaya mamanamal, in the time of actual moments of our life, paano natin mapakita na tayo po'y tapat, sincero sa Diyos? Sa maliit na bagay lamang minsan, hindi tayo maasahan ng Panginoon na tapat tayo at sincero. Hindi nga tayo minsan makaluhod, hindi nga tayo makataas ng kamay. Nanalangin, hindi nga tayo mataro magtaas ng kamay kahit manalangin. Nakayuko ka lang, wala. Hindi na bumubuka yung bibig natin, kumpiyansa na po tayo. Parang tayo nang magaling na hindi tayo pwede manalangin na, maghingi ng suri, patawad, tulong sa Panginoon. Parang magaling na tayo. Kumpiyansa tayo dyan. Yan ang gitawag na kumpiyansa. Self-confidence. Tiwala sa sarili. Self-confidence. Si Pedro nagkaroon ng self-confidence sa harapan ng Diyos. Hindi sa makapaniwala, dininay niya ang Panginoon. Totoo ang sabi ng Diyos, after 3 times of denying the Lord, complete denial ang ginawa ni Pedro sa Panginoon. Tumunog, the cock crow. Isa ka primary requirements ng Kristiyano, dapat palagi ka mapunuan, mapuspos ng banal ng Espiritu at mananahan sa puso natin ang presensya ng Diyos. Marami dito tumatayo ang choir member, walang naramdaman ng presensya. Marami. Kaya kayo na mga tumatayo sa pulpito, mga instrumentalist, choir member, lahat, may mga duty kayo sa church. Mga sa ICU diyan, sa opisina, mag-concentrate kayo, hindi biro, puro karami kamera ka lang, hindi ka nag-concentrate yan, wala akong presensya madama. Mga instrumentalist, wala akong dama presensya. Lahat, mga choir member, mga preacher, kumpiyansa kayo. That is self-confidence. Wala kayong nanamdaman ng presensya. Hindi man lang nag-tremble ang iyong katawan sa harapan ng Diyos. Nang nagsalita ang Panginoon siyang presensya sa harap ni Moses, the mountains tremble. Ang bundok nanginginig sa presensya ng Diyos. Dapat yung katawan natin manginginig sa presensya ng ating mahal na Panginoon. When we tremble, si Pablo sabi niya, I am tremble in the presence of God. Nanginginig si Pedro, si Pablo sa presensya ng ating, in must tremble, sabi niya. In must trembling sa presensya ng Diyos. Grabe ang panginig ni Pedro, ni Apostol Pablo sa presensya ng Diyos. Huwag tayo magkumpiyansa, mga minamahal. Dahil walang magaling dito. Ang Diyos lang ang magaling. Basura lang tayo sa harapan ng Diyos. Wala tayong filbing tao. Wala tayo ipagmamalaki kikatiting. Wala tayo. Wala. Kaya purihin mo ang Diyos. Sub-sub ka, purihin mo ang Diyos. Itaas mo yung boses mo sa mga pagpupuri. Abutin mo yung puso ng Diyos palagi. You have to want and touch the heart of God upang you trembling by the Holy Spirit. Kailangan niya tutulong luwa mo sa mga mata. Yun ang paglilingkod sa Diyos. Primary requirements to be raptured is the Holy Spirit. Like the parable of the 10 virgins. Sa Biblia may 10 virgins, parabola ito.
Kaya mag-ingat tayo mga minamahal. Ito'y palaala lamang yung mga salita ng ating mahal na Panginoon. Sa katagalan natin paglingkod, isang kumpiyansa na lang tayo eh. Parang use na lang tayo. Ganito lang, gano'n lang naman palaging routine ng spiritual. Hindi po. Mayroon pong binabasihan ng Diyos upang marapture ka. Kaya hindi tayo pwede magsamba-samba na hipokrito tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo paresiyo. Amen? Kristiyano tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Christian, Christ-like. Kristiyano maging katulad tayo ni Kristo. Diyan, pawalang-wala. Parang wala lang narinig. Mag-preach. Wala lang narinig. Wala lang pakialam. Pero pagdating ng panahon, maalaala mo yung mensahe na napakinggan mo. Nga ito pala'y tama para sa'yo. Pag maiwan ka na sa rapture, saka ka lang magsisi, huli na. Bakit hindi ko pinakinggan ng sincero ang mensahe? Hindi ko pinakinggan yung totoong palaala ng Diyos sa palagi ako mapuspos sa banal ng Espiritu. Baliwala lang pagsamba ko. Sa una, wala pang pagsisisi. Sa huli, ang pagsisisi. Pag magkasakit na, bakit kayo hindi ako nagbigay ng supiring? Bakit kasi hindi man ako magsamba? Nang grabe na. Pero nang wala pa, kumpiyansa. Yan ang itong na self-confidence. Pride po yun. Nagtiwala ka sa sarili mong kakayanan. Dapat huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayanan. Si Diyos mo isandig ang lahat ng bagay. Always prepare and be ready. Anytime babalik ang Diyos. Pakibasa sa Matthew chapter 25, verse 1 up to 13. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, ang talata ay 1 hanggang 13. Kung magkagayon ay magkakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Sa 2, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. 3, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. 4, datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. 5, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangaantok silang lahat at nangakatulog. 6, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. 7, nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. 8, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. 9, datapwat nagsisagot ang mga tatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Yes, at samantalang sila ay nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. 12, datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nang ikikilala. 13, magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Palakpakan po natin, Diyos. Mga minamahal, maliwanag ang parabola sambingay ng the 10 virgins. The 10 virgins or bridesmaid, naghintay ng bridegroom to lead a midnight torch lit procession to the wedding banquet. Kainan, kasalan. Amen? Ang mga marurunong, the wise, 5 brought extra oil alongside their lamps. Ang mga marurunong, nagdala na sila ng extra nilang mga oil.
ensuring para masigurado that could keep them burning no matter how long the groom delayed. Nagdala na sila ng extra, linagyan pang loob para kung matagalan man babalik ang groom, ang kanilang mga torch, hindi po ito mapatay. The police, mga mangmang, the five brought their lamps but zero extra oil. When the groom finally arrived, their lamps were dying and they had to leave to buy more. Yung mga mangmang, paubos na ang ilang oil langis sa ilang lampara. Kaya anong ginawa? Pumunta pa sa bilihan, pumunta sa Shell, pumunta sa Caltex, pumunta sa tindahan upang bibili ng dagdag na oil sa ilang lampara, torch, para naman babalik ang apoy. Ngayon, pag alis nilang 5 mangmang, dumating ang bridegroom. Pagdating sila pong 5 marurunong kay kumplito ang dala, punong-puno sa oil ang ilang lampara, pinapasok sila at sinirado ang pintuan sa kasalan, banquet, kasalan, selebrasyon. Pagdating ng 5 mga mangmang, sigawan, buksan mo na kami. Anong sabi ng bridegroom? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Ang mensahe, pag wala kang Holy Spirit sa puso na nanatili, pagdating ng rapture, hindi ka tanggapin sa langit ng Diyos. The door will be shut up. Manuktok man ka, sabi mismo ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kung sino kayo. The primary requirements to be raptured is the Holy Spirit always dwell in our heart. Ang tawag ng mga puno sa oil, puno sa Holy Spirit, mga marurunong nga Kristiyano, wise nga Kristiyano. Pag sumamba rito, nagko-concentrate, nagsumikap, purihin, sambahin ang Diyos, madamang presensya, mapuspos palagi ng Holy Spirit upang hindi maobos ang langis sa puso nila, palagi dinadaluyan ang presensya ng ating Panginoon. They are called wise, mga marunong ang Kristiyano. Hindi nagbibiro sa paglilingkod sa Diyos. Kung yung mga 5 mangmang, foolish. Kaya sa sambahan, panay punta sa labas. Pupunta sa Shell, pupunta sa Silik, pupunta sa Jollibee, pupunta sa McDonald. Hindi mga Kristiyanong palagi doon lumalabas. Kaya walang presensya ng Diyos sa puso. Sabi na, nanghiram pa sila sa mga marurunong, pairamin nyo kami ng oil. Ang kaligtasan at ang Holy Spirit, hindi ito hinihiram. At hindi ito pinapahiram. Ang kaligtasan, hindi inihiram. Hindi ito pinapahiram. Kahit sa nanay mo, mama mo, papa mo, anak mo, hindi ito pinapahiram ang kaligtasan. Hindi ito inihingi. Libre ito, binigay na ng Diyos. Ipagtrabaho mo na lang ang kaligtasan mo. Alagaan mo ang Holy Spirit sa puso mo. Hindi ito mag-grave, hindi ito lalabas. Ay waka lang Holy Spirit. Saan mo hanapin yon? Pwede ba, Brad? Ilihas mo ko, Brad, para mapuspos ako, Brad. Hindi yan hinihiram at hindi yan pinapahiram. Alagaan mo yan sa puso mo. Sikapin mo yan na palagi ka umiiyak, nanginginig sa presensya ng Diyos. Nananahan sa puso mo. Mawala yung pride. Mawala yung arrogance. Mawala yan. Dapat humble ka. Kaya hindi ka daluyan ng presensya ng Diyos kung mayroon kang tinatago sa puso mo na iba. Nakakaiba sa isipan mo at puso.
Hindi ka, kasi really delicate and sensitive ang Holy Spirit. Pag kulang ka sa pagsisisi, sa paghinulsusi mo kasalanan, at mayroon ka pang tinatago dyan, hindi yan papasok sa puso mo ang banal nga Espiritu. Minsan para nahiya ka siguro, umiyak, sumigaw, kaya baka masira yung mukha mo, makita na ibang Kristiyano, maot man na pag umiyak, pangit man yan. Baka matanggal yung mga pulbos mo. Hallelujah, anong ginapanglalagay mo? Mga binal, hindi ka ba puspos pag ganyan? You are so conscious. Conscious ka sa sarili mo, sa piling mo, hindi ka ba puspos sa Banal na Espiritu. Ang pagharap sa ating Panginoon, forget yourself. Deny yourself who you are. Basta importante, sambahin mo ang Diyos. Kahit magdiwi, pambunganga, lahat mukha mo, basta importante, madamang presensya, manginig ka, mangurog ka. Palagi punong-puno ka ng presensya. Always sa puso mo. Upang hindi maubos yan. Kaya once maubos na yung langis sa puso mo, you feel weariness. You feel emptiness. You feel sadness. You feel anxiety. Depression. Di wala ng Holy Spirit. Sama yung 5 mangmang. Wala nang uwil, paubos na. Dandahan na mamatay ang apoy sa torch nila. Ganon ang Kristiyano. Pag wala na kang Holy Spirit na puno sa puso, dandahan na mamatay ang panampalataya mo. Dandahan na mamatay ang kasiglahan mo. Dandahan na ang kasiglahan ng pagpupuri mo. Sa sambahan parang wala kang pakialam. Ganon ka lang, wala lang. Taking for granted, matapos ang gawain, bahala ko mapuspos yung dili. Bahala man na mahiya ka, wala lang, uwi ka lang, wala rin. So you feel emptiness. Paubos na ang langis sa puso mo. Pagbili nila ng langis, pagbalik, sirado na ang pintuan ng langit. Nakapasok ng 5 marurunong punong-puno ng Holy Spirit. Mismo ang Panginoon nagsabi, hindi ko kayo kilala. Imagine, Panginoon na mismo mag-deny sa iyo, hindi kita kilala. Sino ba kayo? Pasensya na. Sirado na ang langit. Nagumpisa na yung kasalan. Nagumpisa na yung selebrasyon. The marriage of the Lamb. The bridegroom and the bride. The church is the bride, the bridesmaid. And the groom is the bridegroom. Ikakasal na sila. Hindi ka na pwede makapasok. May bakit? Walang laman yung puso mo na banal ng Espiritu. Ganun po ang paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Paalaala lang ito. Hindi tayo pwede magkumpiyansa. Sabi ng mga pastor, umpisa nakilala ko ang Diyos. Naging Kristiyano ako, di mo karapat-dapat, naging pastor ako. Sa ibang kongregasyon, kung bakit ako umalis sa kanilang grupo. Dahil nakita ko yung mga pastor, nagkrusada daw, mag-convention, imbes kay mag-fasting and prayer, ang mga pastor nag-chess, nagdodumino, nagbabasketball. Tabi-tabi mga sister, walang holiness. Umalis ang mga pastor sa grupo na yan. Sabi ng missionary, Pastor Almida, kung ikaw alis sa aming grupo, baka gagapang ka sa gutom, di wala ka ng suporta. Ang mga pastor naghahanap ng totoong pagsunod sa Diyos. Dilipang pagkatawag sa Kanya. Sabi ng mga pastor, may Diyos na magpakain sa akin. Malis ang mga pastor ng Ebanghelyo ng fasting and prayer, fasting and praying every day, araw-araw. Grabing kahirapan ang naranganan. 12 years na kahirapan, sinubukan sila ng Diyos. Hindi sumurrender ang ating beloved Ramol Pastor. Patuloy sila. Patuloy.
after these 12 years of trial sa buhay, na to prove the sincerity of His love and sincerity to our loving God, dumating ang grabing milagro, himala, lip and right, at dumating yung grasya, biyaya, mga pagpapala. Pinatunayan ng Diyos, ang kanyang sinabi, hindi ako pagutuman ng Diyos. Yung manang tulig sa Kanya, wala na, nga backslide na, wala na mga pastor, wala na mga membro. Ang mga pastor nagpatuloy hanggang tayo, pinagpala tayo ng Diyos, nakasama tayo sa sakripisyo, sinseridad natin, beloved noble pastor. Nakita niyo, beloved pastor, pag lumuhod yan, lumuluhod, nagpupuri. Halos matapos ang puri ng pastor house, 15 times na pupuspos ang mga pastor nanginginig sa presensya ng Diyos. Kahit tumatayo yan, nagpupuri, balik-balik, napupuspos yan sa Holy Spirit. Dahil bakit? Tuos puso siya magpupuri o maawit sa ating malag. Kitang-kita ko yan. Siya po naging example natin as a leader in our church. Ang sinseridad na paglingkod sa Diyos. Walang halong mental reservation. Open heart ang ating mahal na pastor. Palagi niyang damadamang presensya, nanginginig sa presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi kailangan tayo magkumpiyansa. Storya kami ng mahal na pastor. Brian, ako, abogado. Marunong ako, alam kong batas. Kaya, hindi ko nagtiwala sa aking pag-abogado. 10 times ko binasa ang Biblia cover to cover while I am fasting. 40 days, 3 times. One time, 96 days between life and death. Dapat 40 days lang yon. Sa sobrang uhaw ng mga pastor, nakalimutan niya uminom ng Sprite. Sus, lalo, nag-bloating. Kaya nadagdagan, halos mamatay. Lord, tawarin mo, dagdagan ko ang fasting po. Lalo man yung anak nilang na kinuha ng Panginoon. Rinihas sa mga pastor, hindi na halos nabuhay. Dito para nalungkot ang pastor. Lord, marami kong linihas na nabuhay. Bakit yung anak mo hindi mo binuhay? Pag Bible cut ng mga pastor, because you do not obey me and you do not believe me. You trust me. Dahil na-convince siya ni Judge Charlo, imbis mag-fast and prayer, nanguha ng solicitation sa mga lawyer, attorney, nag-convention sila para may pira, ibayad dito sa may Aranita para mag-crusade. Ang nangyari, nagalit ang Panginoon sa mga pastor, wala sa nagtiwala sa kanya, kinuha yung anak nilang si Jindy, sa itong pangalan. Nung dito mismo sa libingan, halos mga pastor magpakamatay. Kinausap siya ng Diyos. Why, Lord, hindi mo binuhay ang anak? Pag Bible cut niya, because you do not believe me and you do not trust me. Umpisa na, Lord, umpisa ngayon. Gawin ko ng kaluma nung mangyari sa buhay. Kaya nagpasting mga pastor ng 96 days. Dito, umulan ang biyaya. Si Mike Ambler ng Amerikano, napakalaking tao. Bishop Mike Ambler. Meron siyang chapel sa Baguio, Jesus Church ang pangalan. Sa Antipulo, napakaganda Bible school niya. Nag-meet sila mga pastor, sana lang. Sabi niya, Pastor Evangelist Almeida, ibigay ko mga Bible school ko sa iyo. Ikaw na magpatuloy, uwi ako sa Hawaii. Sabi ng mga pastor, hindi ako tinawag para mapundar ng eskwelahan sa Bible school, Bishop. Tinawag ko ng Panginoon to be an evangelist, pray and fasting and to launch a crusade, magligtas sa mga tao. Kaya hindi umalis siya pa Hawaii, before magbalik sa Hawaii, ang mga pastor, nalangin, grabe kahirapan sa Ordua, wala maiupa sa tahanan, bahay lang, maliit lang, grabing mga bayaran ng mga pastor. Nag-pray sa Lord, patunayan mo sa akin na Diyos ka buhay, ikaw tumawag sa akin. After prayer, sa harapan ng bahay nila, minto na malaking tao, Amerikano naka-auto. Hinahanap, where is the house of Bishop Almeida? Hindi pa sa kilala ng mga pastor noon. Lumabas ang mga pastor. Sabi niya, are you Bishop Almeida? Yes, what you say? Sabi ng bishop,
You know, Bishop Almeida, I found you. Where is your house? Because God told me that to give you money. Pinanap ng mga pastor. Di maraming pangailangan ng beloved Norman Pastor Mamadir. Kinausap ng Diyos, hanapin ng mga pastor. God told me to give you money. Imagine, isang bag na pera ang binigay sa mga pastor. Ang naming pera, ilang libo yon. Nung tinanggap ng mga pastor, umiyak na puspos ang mga pastor. Sabi ng Amerikanong Amber, why you cry? Bishop, that is blessing. You know, Mike Ambler, Bishop Ambler, I'm not crying because of your money. I'm crying because my God is true and faithful. He answers my prayer, and you are the one used by the Lord to give me this blessing and money. Umiyak yung Amerikano. Andun, inupiran man na pastor. Ibigay yung mga Bible school niya sa Hawaii, sa Antipolo, Baguio, hindi tinanggap ng ating malapasto. Ang anak ng malapasto, kinuha niyo si Bibi Rebecca. Kaya sabi ng malapastor, Beran, kung pira lang ang hinabol ko, tanggapin ko yon. Libre, ibigay sa akin yung Bible school sa Baguio, Bible school sa Antipolo, makapira ako. Pero sabi niya, hindi ko hinanap ang pira, Beran. Tinalakuran ko yung fingerlings sa Surigao, mga pispan, ating mga minahan, after 10 years, maging milyonaryo ako. Mga kaniyugan ko, binayaan ko lahat. I abandon everything. I leave everything just to do the will of God. Sa tawag sa akin, do the work of an evangelist. Preach the gospel, season out of season. Gawin mo yan lahat. Kahit grabing kahirapan. Ngayon, pumunta kami ng 34th year anniversary natin. Bisita natin, beloved Mr. James. Punta kami niyan sa in-hotel. Siyempre, mga beloved children, imbitera natin sila. Talagang kita mag-provide sa lahat ng bagay. Bisita mo yan. I-treat mo sila special. Dahil sila po yung mga spiritual na mga tao. Lalo kapag mapalain. Kaya sa amin ng Biblia, isang basong tubig lang ibigay mo sa mga ngaral, hindi maubos-ubos ang blessing mo hanggang matapos ang sanlibutan. May ng mga tulugan nila. Pagpaso na, itong bing room nyo. Alam mo, sabi ni Beloved Pods, alam mo kuya, grabe ng pagpapahala sa atin. Noon, wala tayong matulugan. Di tayo makatulog sa itong mga kwarto. Pero ngayon, ito po'y bunga ng panalangin natin, beloved pastor. Nagpala tayo. Biya, kuya, salamat sa iyong sinseridad. Tinini, mga beloved workers, nagpala kayo ng Panginoon. Mga kapatiran, alam niyo mga minamahal, bakit sinasabi ko sa inyo? Ang pagpapala, dadaloy sa Kristiyano pa kay sinsirong sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag ka magkumpiyansa, huwag ka magpabaya. Pag lalo ka pinagkatiwalaan ng Diyos, lalo ka pinagpapala, lalo ka pa magpakainit. Lalo gawin na gawin mong kalooban niya. Sakripisyuan mo, sundin mong kalooban niya. Bagamat mahirap at mabigat. Yan ang gusto ng ating pag-ibig. Hindi ka nagkaka-pride. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi nagbabago ang sinseridad mo sa Panginoon. Talagang ganun pa rin ang buhay mo. Since na-meet mo siya, nung umpisa mo ang buhay mo manggagawa, ganun pa rin. Pinupuri mo pa rin ang Diyos. Humigising ka ng umaga. Kahit pagod na pagod ka, hirap na hirap ka, ginagawa mong kalooban ng Diyos tungkulin mo. Awitan mo siya na mapuspos ka palagi ng presensya na wala tayong magawa sa ating sarili pag hindi natin kasama ang Diyos. We are nothing if we are apart from the presence of God. Then yung pinaglaban natin dito, pinaglingkod, hindi po yung panglupa na material na bagay. Ang langit, spiritual. Pagdating ng bridegroom, pagdating ng Panginoon, matatnan tayong tawagin tayong mga marurunong na Kristiyano. Wise
punong-puno tayo, umaawas-awas sa puso natin ang banal na Espiritu. Upang pagbalik ng Diyos, bukas ang langit para sa atin. Papasukin tayo ng ating Panginoon. Tingnan mo yung 5 mangmang, walang mga Holy Spirit. Dahil panay labas, panay punta sa seal, di nagkukonsentrate kay way Holy Spirit. Ikala niya mabili mo ba sa seal ang Holy Spirit? Hindi. Dito mo yan madama sa loob ng sambahan. Simple nga mensahe lang. Pumunta pa sa palengke para bumili ng oil. Pagbalik, dumating ang Panginoon, sinaraduhan sila. Anong sabi ng Diyos? Kristiyano na yan, ha? Pero mga mangmang, anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. I never know you. I never know you. Kilala ng Diyos yung sino yung mga anak niya na tatanggapin sa langit. Sino yon? Yung punong-puno ng presensya niya. Kasi pag puno ka sa Holy Spirit, mamumuhay ka ng may kabanalan, mamumuhay ka ng may katwiran, pabuhay ka ng mapakumbabang puso. Dahil bakit? Pag puno ka sa Holy Spirit, magbumunga yan ng siyam na bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kapayapaan, kasiyahan, pakumbabang puso, pagtitiis, kabutihan, mahabang pagtitiis, pasensya, puno sa pananampalataya. Sikapin natin sa gabi ito na madama natin ang presensya ng Diyos. Huwag kang matakot, umiyak, sumigaw ka. Damahin mong presensya. Manginig ka sa presensya ng Diyos. You must tremble by the power of the Holy Spirit. We cannot borrow our faith. Di natin mahiram ang ating panampalataya. Kaya pinintulot ng Diyos matagal, mabalik ang Diyos, the element of delay, upang lahat Kristiyano ay magkumpiyansa. Magsumikap palagi, maglingkod sa Diyos. Mga sabihin niya, matagal pabalik ang Diyos, saka na ako mapuspos pag malapit na. Huwag ka magkumpiyansa, mga minamahal. Always check your oil. I-check mo palagi yung puso mo kung nanatili ba sa puso mo balang Espiritu. Palagi ka magbantay sa iyong sarili. Watch therefore, for we know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Hallelujah! Hallelujah! Buksan yung puso nyo. Itaas ang kamay. Pigain mo yung puso mo. Papasukin ng banal na Espiritu. Manginig ka sa presensya ng Diyos. Mapuspos ka sa banal na presensya ng Diyos.